Sa dami ng mga lugar na pwede nating puntahan sa hashtag travel goals natin this 2024, well, kakibat niya ng napakamarami ring problema. Ahaminin! Pwede tayong mawala. Wala namang pwede tayong lamigin. At ang pinakamalala, pwede tayong magutom. Mga Bieros, mga kaaha, anong gagawin nyo kapag naiwan kayong mag-isa sa isang isla? Help! Yan ang alamin natin ngayong umaga. O ano, sama kayo sa biyahe namin? All the way from Palawan, makakasama natin ang content creator na si Douglas, or also known as Quiz Dags. Dinagsaan ng mga netizen ang mga viral video niya na nanguhuli siya ng mga pwedeng kainin sa dagat at maging sa wild. Kapag ikaw po ay lumaki sa tabing dagat, matututunan niyo po lahat. Nung mga bata pa lang kami, sumasama kami sa aming mga nakakatanda, sa mga tito, at saka sa aming mga magulang, sa aming, sa kanilang pamamalakaya. Kaya lahat ng mga ginagawa nila ay naipasa na rin nila sa amin. Crabs pala yung nakikita ko sa isla na ito na pwede kong kainin. Teka, ano kaya makakahuli niyan? Alam niyo bang may tamang paraan para huliin itong nagamit lang ang inyong mga kamay? Pakay pa rin ni Kuya Dags ang paghahanap ng kuday. Isang uri ng alimango na nakatira sa mga butas ng lupa malapit sa mga bakawan o mangrove. Ideal habitat o tirahan ito ng mga alimango dahil sa tamang temperature at oxygen levels. Ipapasok po natin to sa butas para masundan natin yung butas. Kasi madalas kapag kami ay nag-uhukay ng mga ganitong butas, kapag di namin nilagyan nito, hindi natin masusundan yung butas. So pwede kayong maligaw, hindi nyo na masusundan. Dahan-dahang hinukay ni Kuya Dags ang lupa sa direksyon kung nasaan ipinasok ang baging o baing. Pagka naabot mo yung ilalim na malawak, tapos merong butas na maliit, nandun nagtatago yung kuday. So ngayon nahanapin natin sa ilalim. Ito na mga kaaha. Nahawakan ko na. So ito na. Kung mapapansin nyo mga kaaha, yung pinantusok natin na na baging kanina, kinagat niya na rin. Ayan siya. Pero kapag hawakan nyo siya sa loob, dapat dakma. Ganito, hawak-hawak nyo yung sipit. Yung kuday kasi ay medyo maliit. Hindi siya katulad nung mud crabs na medyo malapad. Ito kayang-kaya nyo hawakan. So para hindi kayo makagat, hanapin nyo yung likod, tapos hawakan nyo ng nakatalikod. Pag hinawakan nyo, kinlip yung ganyan, grip, hindi na po yan makakagat sa inyo. Ihanda ng tiyan at pagsaluhan na natin ang kuday. Malinamnam pala kahit inihaw. Excuse me, medyo busog na ako. Pero parang kailangan ko yata ng panulak. Paano kaya ako makakahanap ng malinis at ligtas na inumin dito? Ayun! For the akyat na itong si Quiz Dags sa puno, ha? Para sa pinaka-fresh na buko juice. Ayan mga kaaha, meron na tayong sabaw na pwedeng mainom kapag walang tubig. Meron pang laman. At pwede pang gumawa ng kutsara mula sa balat ng buko para lantakan ang laman nito. Ayon kay Kuya Dags, kung may isang survival skill na dapat natin matutuhan, ito raw ang paggawa ng apoy. Kung mapapadpad ka sa isla, kailangan mo ng apoy para mapansin ka ng mga dadaan na barko o yung mga nangingisda para ma-rescue ka kung sakali man. Iwan ko ngayon, di na mapoy. Oh, huwag na kayong mababato dahil ituturo yan sa atin ni Quiz Dags. Ihanda mga susunod. Biniyak na tuyong kawayan, bunot, at panggatong na may tuyong kahoy.
yung isa nating kawayan ay ilalagyan natin ng kanal dito sa likod. Yung kanal ninyo mga kaaha, huwag nyo pong itatagos dito. Yung gagawin po natin, bubutasan po natin yan. Yung butas natin dito ay kasing laki lang po ng butil ng bigas o kasing laki ng butil ng munggo. Yung susunod po natin gawin ay gagawa po tayo ng kusot. Ang gagawin po natin ay kikiskisan lang natin ito. Ito yung gagamitin natin na kusot para sa ating gagawin na baga o apoy mga kaaha. Ayan, maliit lamang po yan pero effective po yan. Maglagay ng stand o alalay sa dulo ng kawayan. Ito yung ating kabilang kawayan na binutasan natin kanina. Dito natin ilalagay yung kusot na ginawa natin kanina. Paglagay po natin dyan ng kusot, ilalagay lang po natin yung ating pang-ipit. Pwede namang hindi kawayan, pwede kahit sanga lang. Pero mas prepared ko itong kawayan para, yan, para nakatakip lang siya. Itong ginawa natin kanal, ay isasakto natin dito sa matalas. Dito sa ating kabilang kawayan na ginawa kanina. Kailangan nakashoot po yan at nakasakto talaga. Tapos yung ating hagod, simula sa medyo mabagal hanggang pabilis ng pabilis hanggang sa umusok ito mga kaaha. Huwag susuko, tiyaga lang mga kaaha. At makalipas ng 2 minuto, Yan ang mga kaaha. Meron na po tayong apoy. Ngayon, gagamitin na natin yung ating bunot na ni-ready. Yan. wow, amazing! Huwag kalimutan ng Science 101 tungkol sa friction. Pwede makagawa ng apoy kapag ikinikiskis sa isa't isa. Ang mga piraso ng solid combustible materials gaya ng kahoy. At para mas lumakas pa ang apoy, dapat itong hipan. Sa konsepto ng fire triangle, kinakailangan ng heat, fuel, oxygen, at dagdag na chemical reaction para makapagpaapoy. Kung tayo ay na-stranded. So, ang survival instinct ay magkikick in para tayo ay mabuhay, mag-survive. Kasi alam natin na mag-isa tayo doon. At ito naman ay, nagsimula ito nung panahon ng mga cavemen. At nagkikick in din dito pag survival instinct, yung ating fight or flight response. And usually, Gusto niyo ba ang mga kwento natin ngayong umaga? Bah, very good! Ako, sana may natutunan at napulit kayong aral sa mga ito. Kuya Drew, bago tayo magpaalam, yung promise mo. Yeah! Galing mo talaga, Think. Siyempre, babatiin natin yung mga kaaha natin na nagdiriw mo ng kanilang kaarawan ngayong linggo. Mula sa amin sa AHA, isang maligayang Pasko, kaarawan sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.